Tahimik ang baryo ng San Isidro tuwing dapit hapon. Ngunit sa gabing iyon, may isang sigaw na halos walang tunog, isang sigaw na hindi lumabas sa bibig, kundi sa dibdib. Isipin mong naghuhukay ka lang ng lupa sa sarili mong bakuran. Wala kang inaasahan kundi mga bato at ugat ng damo. Ngunit sa bawat hampas ng pala, may tinatamaan kang matigas. Hindi bato. Hindi kahoy. Kundi isang bagay na matagal nang nakabaon at tila naghihintay. At nang buksan niya yon, parang natigil ang mundo. Bago natin tuklasin kung ano ang laman ng bowl at kung bakit hindi makagalaw si Eliza ng sandaling iyon, siguraduhin mong nakasubscribe ka na sa ating channel at pindutin ang notification bell. Dahil ang kwentong ito ay hindi lamang misteryo, ito ay kwento ng nakaraan na bumabangon, ng mga lihim na hindi kayang itago ng lupa, at ng isang katotohanang kayang baguhin ang buhay ng isang tao magpakailanman. Si Eliza Manalo ay 32 taong gulang. Tahimik, masipag, at kilala sa baryo bilang isang babaeng hindi palaimik ngunit palaging handang tumulong. 2 taon na mula nang mamatay ang kanyang ina, si Aling Marta, at iniwan sa kanya ang lumang bahay na kahoy sa gilid ng baryo. Maraming nagsabi kay Eliza na ibenta na lamang ang lupa. Malaki ito at may interes na ang isang negosyanteng taga Maynila. Ngunit para kay Eliza, ang bakurang iyon ang huling alaala ng kanyang ina. Doon siya natutong magtanim. Doon siya unang umiyak sa unang pagkabigo. Doon siya unang natutong tumayo mag-isa. Kaya nang magpasya siyang ayusin ang bakuran, hindi niya inasahan na may mabubungkal siyang higit pa sa damo. Hapon iyon nang magsimula siyang maglinis sa likod ng bahay. May bahagi roon na tila hindi pa nagagalaw ng matagal na panahon. Mas matigas ang lupa. Mas tuyo. Parang may tinatago. Sa 3 beses na pagbaon niya ng pala, may tunog na kakaiba. Tok. Napahinto siya. Muli niyang hinampas ang lupa. Tok. Hindi iyon bato. Iba ang tunog. Parang hungkag. Lumuhod siya at sinimulang alisin ang lupa gamit ang kamay. Unti-unting lumitaw ang gilid ng isang kahoy na bagay. Matigas. Luma. May bakal na sulok. Ball. Lumunok si Eliza. Wala siyang maalalang kwento ang kanyang ina tungkol sa anumang nakabaon sa bakuran. Wala ring marka ang lupa na nagpapahiwatig na may nilibing doon. Bakit may bowl sa ilalim ng lupa? Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang tuluyan niyang iniahon ang bowl. Mabigat ito, ngunit hindi imposible buhatin. May kalawang ang kandado, ngunit tila hindi pa ito tuluyang nasisira ng panahon. Saglit siyang nag-alinlangan. Dapat ba niyang buksan? Tumayo siya at tumingin sa paligid. Walang tao. Tahimik ang hangin. Tanging huni ng mga ibon at mahinang ihip ng hangin ang maririnig. Bumalik ang kanyang tingin sa bowl. At sa isang iglap ng lakas ng loob, kumuha siya ng martilyo mula sa loob ng bahay. 3 malalakas na hampas. Sa ika-4, bumigay ang kandado. Unti-unti niyang inangat ang takip. At doon natigil ang mundo. Hindi siya nakagalaw. Hindi siya nakahinga ng ilang segundo. Sa loob ng bowl ay hindi ginto. Hindi alahas. Hindi pera. Kundi mga litrato. Daan-daang litrato. Lahat ay larawan ng isang bata. At ang batang iyon ay siya. Ngunit hindi ito mga litrato na alam niyang mayroon sila. May mga larawan siya sa ibang lugar. Sa ibang bahay. May mga taong kasama niya na hindi niya kilala. Isang matandang lalaki na nakangiti sa kanyang tabi. Isang babaeng hindi si Aling Marta ngunit yakap-yakap siya. Sa likod ng isang litrato may nakasulat na petsa. Ngunit ang sabi ng kanyang ina, 2,001 siya ipinanganak. Nanlambot ang kanyang tuhod. Isa-isa niyang sinilip ang mga larawan. May birthday celebration sa isang malaking bahay. May cake na may pangalang Eliza Rose. Hindi iyon ang buong pangalan niya. Eliza May Manalo ang alam niyang pangalan niya. May isang sobre sa ilalim ng mga litrato. Kinuha niya iyon, nanginginig ang kamay. Sa loob ay isang sertipiko ng kapanganakan. Pangalan, Eliza Rose Villanueva. Petsa ng kapanganakan, Mayo 12, 1978. Mga magulang, Ricardo Villanueva at Sofia Villanueva. Hindi Manalo. Hindi Marta. Hindi ang buhay na kilala niya. Parang umikot ang paligid. Napasandal siya sa lupa.
Kung hindi siya tunay na anak ni Aling Marta, sino siya? At bakit nakabaon ito sa lupa? Habang sinusubukan niyang intindihin ang lahat, may narinig siyang yabag mula sa harapan ng bahay. May tumawag sa kanyang pangalan. Eliza! Boses iyon ni Daniel Cruz, ang kapitbahay nilang halos kababata na niya. Isang lalaking palaging may dalang ngiti, ngunit ngayon ay may kakaibang kaba sa tono. Mabilis niyang isinara ang bowl, ngunit hindi niya ito natakpan ng lupa. Lumabas siya sa likod ng bahay. Bakit? Pilit niyang tanong na tila walang nangyari. May lalaki sa munisipyo. Hinahanap ka, sabi ni Daniel. Taga Maynila raw. Importante daw ang pakay. Napatigil si Eliza. Taga Maynila. Sa isip niya, bumalik ang pangalan sa sertipiko. Villanueva. Ano ng pangalan? Mahinang tanong niya. Attorney Marco Villanueva. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang likod. Villanueva. Hindi maaaring nagkataon lang. Hindi maaaring sa parehong araw na makahanap siya ng bowl, ay may isang Villanueva na hahanapin siya. Tumingin siya kay Daniel. Nasaan siya? Nasa barangay hall. Hinihintay ka. Saglit siyang nag-isip. Dapat ba niyang dalhin ang bowl? Dapat ba niyang sabihin kay Daniel ang nakita niya? Hindi pa. Hindi pa niya kayang ibahagi. Sasamahan kita, sabi ni Daniel, napansin ang pamumutla niya. Tumango si Eliza. Habang naglalakad sila papunta sa barangay hall, pakiramdam niya ay bawat hakbang ay papalayo sa buhay na nakasanayan niya. At papalapit sa isang katotohanang matagal nang nakabaon, hindi lamang sa lupa, kundi sa kanyang pagkatao. Pagpasok nila sa hall, naroon ang isang lalaking nasa 40, maayos ang suot, seryoso ang mukha. Tumayo ito nang makita siya. Ikaw ba si Eliza May Manalo? Tanong nito. Sandaling natigilan si Eliza bago sumagot. Tinitigan siya ng lalaki, parang may hinahanap sa kanyang mukha. Ako si Attorney Marco Villanueva, sabi nito. May kinalaman ito sa iyong tunay na pagkakakilanlan. Huminto ang paghinga ni Eliza. Tunay na pagkakakilanlan. Hindi pa man siya nakakapagsalita, ipinagpatuloy ng abogado. 24 na taon ka nang hinahanap ng isang pamilya sa Maynila. At sa sandaling iyon, nagsimulang magdugtong-dugtong ang mga piraso. Ngunit ang hindi pa alam ni Eliza. Ang bowl na natagpuan niya ay hindi lamang ebidensya ng kanyang nakaraan. Isa rin itong babala. At ang paghahanap sa kanya ay maaaring hindi lamang tungkol sa pagbabalik, kundi sa isang bagay na mas mapanganib. Nagkatinginan sina Eliza at Daniel. At sa mga mata ng abogado, may lihim na tila hindi pa niya sinasabi. At dito nagsisimula ang mas malalim na katotohanan. Tahimik ang loob ng barangay hall, ngunit ang katahimikang iyon ay parang bagyong naghihintay sumabog. Tinitigan ni Eliza si Attorney Marco Villanueva. Anong ibig mong sabihin na hinahanap ako ng isang pamilya? Huminga ng malalim ang abogado bago nagsalita. 24 na taon na ang nakalipas nang mawala ang anak ni Ricardo at Sofia Villanueva, maingat na sabi ni Attorney Marco. 3 taong gulang siya noon. Dinukot mula sa loob mismo ng kanilang tahanan sa Quezon City. Parang may malamig na kamay na humawak sa batok ni Eliza. Hindi ako dinukot, mabilis niyang sagot. Lumaki ako rito. Kasama ko si Nanay Marta mula pagkabata. Tama, sagot ng abogado. Lumaki ka rito. Ngunit ang tanong, paano ka napunta rito? Tahimik si Daniel sa tabi niya, ngunit ramdam ni Eliza ang tensyon sa kanyang paghinga. May ebidensya ba kayo? Matigas na tanong ni Eliza, pilit pinipigilan ang panginginig ng boses. May inilabas na folder si Attorney Marco mula sa kanyang bag, maingat niya itong binuksan at inilapag sa mesa. Mga lumang larawan. Isang batang babae na may kaparehong nunal sa ilalim ng kaliwang mata. Kaparehong hugis ng kilay. Kaparehong ngiti. Ito ang anak nila bago siya nawala, sabi niya. Tinitigan niyon ni Eliza. Parang may salamin sa harap niya, isang bersyon ng sarili na hindi niya maalala. May DNA test na ba? Tanong ni Daniel. Wala pa, sagot ng abogado. Kaya narito ako. Nakatanggap kami ng impormasyon kamakailan lamang. Anong impormasyon? Mabilis na tanong ni Eliza. Sandaling nag-alinlangan ang abogado. May anonymous letter na ipinadala sa pamilya Villanueva 2 linggo ang nakalipas. Nakasaad doon ang eksaktong lokasyon ng baryong ito.
At may nakalakip na litrato. Nanigas si Eliza. Anong litrato? Isang sandali ng katahimikan. Isang litrato ng isang bowl na kalahating nakabaon sa lupa. Parang huminto ang oras. Hindi pa niya sinasabi kahit kanino ang tungkol sa bowl. Wala pang nakakaalam maliban sa kanya. Unti-unting nag-init ang kanyang mga palad. Paano ninyo nakuha ang litrato? Mahinang tanong niya. Pinadala iyon sa opisina ng pamilya, sagot ng abogado. Walang pangalan ang nagpadala. Ngunit malinaw ang mensahe, ang nawawalang anak nila ay buhay at narito. Nagkatinginan sina Eliza at Daniel. Hindi ito simpleng pagkakatuklas lamang. May taong nagbabantay. May taong nakakaalam. At bakit ngayon lang, tanong ni Daniel. Bakit pagkatapos ng 24 na taon? Hindi agad sumagot si Attorney Marco. Sa halip, tumingin siya kay Eliza na parang sinusukat ang lakas nito. Dahil namatay si Ricardo Villanueva 3 buwan na ang nakalipas, mabigat niyang sabi. At sa kanyang huling habilin, iniwan niya ang buong ari-arian sa nawawalang anak. Napakurap si Eliza. Ano nang ibig mong sabihin buong ari-arian? Lahat, sagot ng abogado. Mga negosyo. Mga lupain. Mga shares. Halos 5 bilyong piso ang kabuang halaga. Parang naging malayo ang tunog ng paligid. 5 bilyon. Hindi niya kayang isipin iyon. Hindi niya kayang iproseso. Kung hindi matagpuan ang anak sa loob ng 1 taon, dagdag ng abogado, mapupunta ang lahat sa kapatid ni Ricardo, si Leonardo Villanueva. May kapatid siya, tanong ni Daniel. At hindi sila magkasundo. Matagal nang may alitan sa pagitan nila. Dahan-dahang bumuo ng isang malamig na hinala sa isip ni Eliza. Gusto mong sabihin may motibo ang kapatid na yon? Hindi tahasang sumagot ang abogado. Ngunit ang kanyang katahimikan ay mas malinaw pa sa anumang salita. Kung mapatunayan na ikaw si Eliza Rose Villanueva, sabi niya, magbabago ang lahat. Para kanino? Mahinang tanong ni Eliza. Para sa inyo? Para sa pamilya ninyo? O para sa akin? Walang nakasagot agad. Sa isip ni Eliza, bumalik ang alaala ng bowl. Ang mga litrato. Ang sertipiko. Ang nakabaon na katotohanan. At biglang may isa pang tanong na pumasok sa kanyang isip. Paano kung alam ni Nanay Marta? Mahina niyang sabi. Napatingin sa kanya si Daniel. Ano? Paano kung alam niya? Ulit niya. Paano kung hindi ako basta napunta rito kundi sadyang dinala? Tahimik ang abogado. May record kami ng isang babaeng dating kasambahay sa bahay ng mga Villanueva, dahan-dahan niyang sabi. Nag-resign siya ilang buwan bago mawala ang bata. Unti-unting bumigat ang hangin. Ano ang pangalan? Halos pabulong na tanong ni Eliza. Tumingin ang abogado sa folder. Marta Manalo. Parang may sumabog sa loob ni Eliza. Umiling siya. Hindi. Hindi iyon totoo. Hindi kayang gawin iyon ni nanay. Ngunit sa likod ng kanyang pagtanggi, may mga alaala na biglang lumitaw. Mga gabing umiiyak si Aling Marta nang hindi niya alam ang dahilan. Mga sandaling may itinatagong sobre sa aparador. Mga pagkakataong iniiwasan ng kanyang ina ang mga tanong tungkol sa nakaraan. Hindi natin alam ang buong kwento, maingat na sabi ni Daniel. Baka may dahilan siya. Anong dahilan ang sapat para agawin ang isang bata? Putol ni Eliza, nanginginig ang boses. Walang sumagot. Gusto naming magsagawa ng DNA test, sabi ng abogado. At kung papayag ka, nais ka ring makausap ng ginang na si Sofia Villanueva. Ang pangalan ay tila mabigat sa hangin. Ina. May isa pa siyang ina. Hindi pa man siya nakakabawi, may biglang pumasok sa barangay hall. Isang tanod, hinihingal. Ma'am Eliza, sabi nito, may 2 lalaki sa labas. Hinahanap din po kayo. Nagkatinginan silang 3. Anong itsura? Tanong ni Daniel. Nakaitim. Nakasakay sa itim na dalgi. Hindi taga rito. Mabagal na tumayo si Attorney Marco. Mukhang mas mabilis kumilos si Leonardo kaysa inaasahan namin, mahina niyang sabi. Nanlamig ang likod ni Eliza. Hindi pa nagsisimula ang laban pero tila may gustong pigilan ito bago pa man siya makapili. Lumapit si Daniel sa bintana at sumilip. Hindi sila mukhang nakikipag-usap lang. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Eliza, ramdam ang pagbilis ng tibok ng puso.
Tumingin sa kanya ang abogado. Sa puntong ito, hindi na lamang ito tungkol sa pagkakakilanlan mo, sabi niya. May mga taong mawawalan ng bilyon kapag napatunayang ikaw ang tunay na tagapagmana. Sa labas, bumukas ang pinto ng SG. At habang papalapit ang dalawang lalaking nakaitim sa barangay hall, napagtanto ni Eliza. Ang ball na nahukay niya ay hindi lang nagbunyag ng nakaraan. Binuhay nito ang isang digmaan na matagal nang naghihintay. At nasa gitna siya nito. Mahigpit ang hawak ni Daniel sa gilid ng bintana habang pinagmamasdan ang dalawang lalaking papalapit. Pareho silang matangkad, nakaitim na long sleeves, seryoso ang mga mukha, at tila sanay sa pananakot nang hindi kailangang magsalita. Hindi sila mukhang barangay officials, bulong ni Daniel. Huminga ng malalim si Eliza. Kung papasok sila rito, hindi ako magtatago. Hindi ito tapang lang, Eliza, sabi ni Attorney Marco. May pera sa likod nito. At kapag may pera, may kapangyarihan. Bumukas ang pinto ng barangay hall. Pumasok ang dalawang lalaki. Tahimik. Diretso ang tingin kay Eliza. Miss Eliza, may manalo, tanong ng isa, malamig ang tono. Sagot niya, pilit na pinatatatag ang sarili. Ako si Victor Reyes. Kami ay kinatawan ni Leonardo Villanueva. Narinig ni Eliza ang bahagyang paghinga ni Attorney Marco sa likod niya. Nagpapadala na agad siya ng mga tauhan, mahina nitong sabi. Diretsong nagsalita si Victor. May nais lamang iparating si Villanueva. Hindi na kailangang pahabain pa ang prosesong ito. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Daniel, bahagyang humarang sa tabi ni Eliza. Tumingin si Victor kay Daniel, saka muling bumalik ang tingin kay Eliza. May malaking halaga ang nakalaan para sa iyo kung pipiliin mong huwag nang ituloy ang anumang claim tungkol sa pangalang Villanueva. Tahimik ang paligid. Magkano? Diretsong tanong ni Eliza. Nagkatinginan ang dalawang lalaki bago sumagot. 100 milyong piso. Cash. Walang tanong. Walang gulo. Lilipat ka ng lugar. Mag-umpisa ka ng panibagong buhay. Parang kumirot ang hangin sa loob ng hall. 100 milyon. Hindi iyon maliit na halaga. Para sa isang simpleng babaeng lumaki sa baryo, sapat iyon para mabago ang buong buhay. Ngunit sa likod ng alok, malinaw ang mensahe. Tumahimik ka. Lumayo ka. Mawala ka. Bakit ako babayaran kung hindi ako ang tunay na tagapagmana? Mahinahong tanong ni Eliza. Hindi agad sumagot si Victor. Hindi ito pagbabayad, sabi niya. Ito ay pag-aayos. Mas makabubuti sa lahat kung mananatiling tahimik ang nakaraan. Mas makabubuti kanino? Tanong ni Attorney Marco, lumapit sa tabi ni Eliza. Sa inyo o sa kanya? Napatingin si Victor sa abogado. Walang personalan ito. Negosyo lamang. Negosyo, ulit ni Eliza, bahagyang nanginginig ang boses ngunit malinaw ang galit. Negosyo ang pagkatao ko. Negosyo ang buhay ko. Pinipili ka naming bigyan ng pagkakataon, malamig na sagot ni Victor. Hindi lahat ay binibigyan ng ganitong alok. Tahimik si Eliza sandali. Sa isip niya, bumalik ang imahe ng ball. Ang mga litrato. Ang pangalan na hindi niya kilala ngunit tila bahagi niya. Ang mukha ng kanyang ina, si Aling Marta, na maaaring may itinatago. Kung tatanggapin niya ang pera, mananatiling nakabaon ang katotohanan. Kung tatanggi siya, bubuksan niya ang pintuan sa isang mundong hindi niya alam kung kakayanin niya. Ano ang mangyayari kung tumanggi ako? Diretsyo niyang tanong. Bahagyang umiti si Victor. Hindi mainit. Hindi magaan. Mas magiging komplikado ang mga bagay. Tahimik. Isang malinaw na babala. Lumapit si Daniel. Banta ba yan? Depende kung paano ninyo tatanggapin, sagot ng isa pang lalaki na kanina patahimik. Huminga ng malalim si Eliza. Sabihin mo kay Leonardo Villanueva, dahan-dahan niyang sabi, na hindi ako binebenta. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Daniel. Hindi ko pa alam kung sino talaga ako, dagdag niya. Pero alam ko kung sino ako hindi. Hindi ako taong kayang bayaran para manahimik. Nawala ang bahagyang ngiti sa mukha ni Victor. Pag-isipan mong mabuti, malamig niyang sabi. Hindi lahat ng laban ay dapat sinasalihan. At hindi lahat ng katotohanan ay dapat tinatakasan, sagot ni Eliza. Sandaling nagkatinginan ang dalawang lalaki, saka sila tahimik na tumalikod at lumabas ng hall.
Pagkasara ng pinto, saka lamang napahinga ng malalim si Eliza. Alam mo ba ang ginawa mo? Bulong ni Daniel. Sagot niya. Pinili kong malaman kung sino ako. Lumapit si Attorney Marco. Mula ngayon, hindi na ito simpleng legal process. Kailangan mong maging maingat. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Daniel. Kapag tumanggi ka sa 100 milyon, sabi ng abogado, ibig sabihin handa kang kunin ang 5 bilyon. At may mga taong handang gumawa ng kahit ano para hindi mangyari iyon. Naramdaman ni Eliza ang bigat ng mga salita. Gagawin natin ang DNA test, sabi niya. Sa lalong madaling panahon. Tumango ang abogado. May laboratorio sa Maynila na maaasahan. Ngunit kailangan mong sumama sa akin bukas. Bukas agad, tanong ni Daniel. Mas mabilis, mas mabuti. Bago pa sila makagawa ng hakbang. Tahimik si Eliza. May isang bagay pa siyang kailangang gawin. Kailangan kong bumalik sa bahay, sabi niya. Bakit? Tanong ni Daniel. May bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mukha bago siya sumagot. May kailangan akong kunin. Hindi niya sinabi ang buong katotohanan. Ang ball. Hindi niya ito maaaring iwan ng basta-basta. Kung may anonymous na nakakaalam ng lokasyon nito, ibig sabihin may nagmamasid. At kung may nagmamasid, maaaring hindi na ito ligtas. Pagdating nila sa bahay, mabilis na dumiretso si Eliza sa likod ng bakuran. Ngunit paglapit niya sa lugar kung saan niya inilagay ang ball, napahinto siya. Wala na ito. Nabunot ang lupa. May bakas ng paghuhukay. May mga yapak sa basang bahagi ng lupa. Daniel, mahina niyang tawag. Lumapit ito. Ano nang? Hindi niya natapos ang sasabihin nang makita ang bakanteng hukay. Nandito lang iyon kanina, bulong ni Eliza. Mabilis na umikot ang kanyang tingin sa paligid. Tahimik ang bakuran. Ngunit hindi na ito tulad kanina. May pumasok na. May kumuha. At kung kinuha ang ball, may hawak na ngayon ang isang tao ng mga ebidensya ng kanyang nakaraan. At sa unang pagkakataon mula nang buksan niya ang takip nito, mas malinaw ang isang bagay sa isip ni Eliza. Hindi lang siya hinahanap. May gustong burahin ang katotohanan bago pa niya ito tuluyang matuklasan. Nakatayo si Eliza sa harap ng bakanteng hukay, tila ba mas malalim pa ito kaysa sa mismong lupa. Hindi lang ball ang nawala, pati ang tanging konkretong patunay ng kanyang nakaraan. Hindi ito basta pananakot, mahina ngunit mariing sabi ni Daniel. May gustong mauna sa atin. Tahimik si Eliza, ngunit sa loob niya ay may unti-unting nagiging malinaw. Kung si Leonardo ang nagpadala ng mga tao kanina, posible ring may nagmamasid sa bahay. Posibleng mula pa nang matagpuan niya ang ball. Hindi nila alam na may nakita na ako sa loob, sabi niya. Hindi nila alam ang laman. Sigurado ka? Tanong ni Daniel. Napaisip siya. Ang anonymous letter. Ang litrato ng ball na kalahating nakabaon. Hindi. May nakakaalam. Attorney Marco, mabilis niyang sabi habang kinukuha ang telepono, kailangan nating umalis ngayong gabi. Makalipas ang 2 oras, nasa sasakyan na sila patungong Maynila. Tahimik ang biyahe. Bawat ilaw sa daan ay tila mata na nakamasid. Kinabukasan, isinagawa ang DNA test sa isang pribadong laboratorio na inayos ni Attorney Marco. Habang hinihintay ang resulta, pansamantalang tumuloy si Eliza sa isang condominium unit na pag-aari ng pamilya Villanueva, ngunit hindi alam ng kampo ni Leonardo. 3 araw ang lumipas na parang 3 buwan. Sa bawat tunog ng telepono, napapabangon siya. Sa bawat yabag sa halway, napapalingon. Sa ika-4 na araw, dumating ang tawag. Nasa loob sila ng maliit na opisina ni Attorney Marco nang marinig nila ang resulta. Positive match, sabi ng espesyalista sa kabilang linya. 99.9% probability. Si Eliza may manalo at ang sample mula kay Sofia Villanueva ay mag-ina. Tahimik. Walang sumigaw. Walang dramatikong eksena. Unti-unting pumatak ang luha sa pisngi ni Eliza. Hindi dahil sa pera, kundi dahil totoo. May isa pa siyang ina. Makalipas ang ilang oras, naganap ang unang pagkikita nila ni Sofia Villanueva sa isang pribadong silid sa ospital kung saan ito nagpapagaling matapos ang ilang buwang depresyon at karamdaman. Mahinang-mahina ang ginang, ngunit malinaw ang mga mata. Pagpasok ni Eliza, tila tumigil ang hangin.
Rose, mahina nitong sabi, gamit ang pangalang nakasulat sa sertipiko. Nanlambot ang tuhod ni Eliza. Hindi niya kilala ang babaeng ito. Ngunit sa isang kakaibang paraan, may bahagi sa kanya na tila umuwi. Lumapit siya. Hindi ko alam kung paano magsisimula, nanginginig niyang sabi. Umabot ang kamay ni Sofia at hinawakan ang kanya. Hindi mo kailangang magsimula, bulong nito. Matagal kitang hinintay. Sa pag-uusap nila, lumabas ang katotohanan. Si Aling Marta ay kasambahay noon sa bahay ng mga Villanueva. Ngunit hindi siya magnanakaw. Hindi siya kriminal. Ayon sa investigasyon na isinagawa muli ni Attorney Marco, matapos lumabas ang result, lumitaw ang isang lumang police file na hindi kailanman nabigyang pansin. May saksi. Isang dating driver ng pamilya na nagngangalang Ernesto Valdez. Sa kanyang lumang pahayag, sinabi niyang narinig niya ang matinding pagtatalo sa pagitan ni Ricardo at ng kapatid nitong si Leonardo ilang araw bago mawala ang bata. May usapin tungkol sa mana. Tungkol sa shares ng kumpanya. At sa mismong araw ng pagkawala ni Eliza, nakita raw niya si Leonardo na pumasok sa nursery ng bata bago magdilim. Hindi kailanman naimbestigahan ng maayos ang anggulong iyon. Dahil makapangyarihan si Leonardo. Ngunit saan papasok si Aling Marta? Lumabas ang mas masakit na bahagi ng kwento. Natagpuan ni Ernesto ang batang si Eliza sa isang abandonadong bodega 2 araw matapos ideklarang nawawala. Buhay. Umiiyak. Walang bantay. At doon niya nakita si Marta. Hindi para dukutin ang bata, kundi para iligtas. Ayon sa huling salaysay ni Ernesto, bago siya tuluyang umalis ng bansa, si Marta ang nakatanggap ng anonymous na tawag tungkol sa lokasyon ng bata. Nang makita niya ito, napansin niyang may mga taong naghihintay sa paligid. Natakot siya. At sa isang desisyong dala ng takot at malasakit, kinuha niya ang bata at tumakas pabalik sa probinsya. Hindi para pagnakawan ang pamilya, kundi dahil naniniwala siyang may gustong pumatay sa bata. Hindi siya bumalik. Hindi siya nagsumbong. Dahil kung tama ang hinala niya, mismong kapatid ng ama ang may pakana. At wala siyang laban sa kapangyarihan nito. Sa loob ng 24 na taon, itinago niya ang ball, ang mga orihinal na dokumento, litrato, at sertipiko bilang proteksyon. At nang maramdaman niyang malapit na siyang mamatay, ipinadala niya ang anonymous letter sa pamilya Villanueva. Hindi para sa pera, kundi para sa katotohanan. Nang marinig ni Eliza ang buong kwento, tuluyan siyang napaupo. Hindi siya ninakaw. Siya ay iniligtas. Ang babaeng tinawag niyang nanay sa buong buhay niya ay hindi kontrabida. Isa itong tahimik na bayani. Ngunit ang katotohanan iyon ay hindi pa sapat. Dahil nang ihain ni Attorney Marco ang mosyon para kilalanin si Eliza bilang legal heir, agad itong tinutulan ni Leonardo Villanueva. Nagkaroon ng investigasyon. Na-recover ang CCA archive mula sa lumang security company na dati nilang kinontrata na hindi na ipresenta noon sa korte. Sa lumang footage, malinaw ang isang detalye. Isang lalaking kamukha ni Leonardo ang pumasok sa nursery ng bata sa araw ng pagkawala. At mas malinaw pa, siya rin ang lumabas dala ang isang maliit na kumot. Hindi kailanman natuloy ang planong pagpatay. Dahil may ibang taong nauna. Si Marta. Sa huli, inaresto si Leonardo Villanueva dahil sa kasong kidnapping, attempted murder, at obstruction of justice. Bumagsak ang kanyang reputasyon. Nalugi ang ilan sa kanyang negosyo. At sa korte, formal na kinilala si Eliza Rose Villanueva bilang nag-iisang legal na tagapagmana ng ari-arian ni Ricardo. Ngunit sa araw na pinal na inilipat sa kanyang pangalan ang mga dokumento, hindi iyon ang una niyang inisip. Bumalik siya sa baryo ng San Isidro. Sa parehong bakuran. Sa parehong lupa. Nagpatayo siya ng maliit na klinika at scholarship foundation na ipinangalan niya kay Marta Manalo. Hindi niya kinalimutan kung saan siya lumaki. Hindi niya itinakwil ang apelyidong Manalo. Sa mga opisyal na dokumento, siya ay Eliza Rose Villanueva Manalo. 2 pangalan. 2 ina. Isang katotohanan. Sa harap ng puntod ni Aling Marta, tahimik siyang nagsalita. Hindi mo ako ninakaw, bulong niya. Iniligtas mo ako. At sa wakas, matapos ang mga taon ng nakabaon na lihim, ang ball ay wala na. Ngunit ang laman nito ay nabuksan hindi lamang sa mundo,
kundi sa puso ng babaeng minsang hindi makagalaw sa takot. Ngayon, hindi na siya natitigilan. Dahil alam na niya kung sino siya.